Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At magandang gabi din po sa atin pong mga kasama sa live stream. Yung unang dalawang gabi po ng ating Tarrying Nights ay pinagpala po tayo ng mga inspiration na nanggagaling po sa ating Panginoon. And yung first night po, napakaganda po noong itinuro sa atin kung saan merong assurance na oo, sa buhay po natin, for sure merong problema, for sure merong tribulation, pero merong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon if we trust and obey Him. Amen po? Ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay at tayo din ay magtatagumpay sa anumang mga pagsubok na nararanasan po ng bawat isa sa atin. Kagabi po, napakalinaw po yung tinuro sa atin that Jesus triumphed over sin and death. Meron tayong overwhelming victory sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Because of His resurrection, nabuhay po siyang muli. Napagtagumpayan po niya ang kamatayan at ang kasalanan. At ang message po ngayong gabi ay, ito po ay kadugtong na verse doon po sa ating pinag-aralan kagabi, na makikita po sa 1 Corinthians 15, verses 57 to 58. So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 15, 57 and 58. 15 verses 57 to 58. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo na. Lord, salamat po Panginoon ngayong gabi at patuloy po na ibinagkatiwala po namin sa inyo ang amin pong pag-aaral na ito, O God. Hallelujah. Nawa Panginoon, after na mapakinggan po namin ang mga salita mo, O Diyos, ay we will be more inspired, O Father God, sa amin pong pagdanas pa ng mga katagumpayan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Salamat po, sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Yung palakpak ng mapagtagumpay. Hallelujah. Hallelujah. So in this life, itutuloy ko lang po yung pinag-aaralan po natin kagabi. So sa buhay po talaga natin, there are a lot of disappointments. Tama ba? So meron tayong inaasahan. Ano ang mararamdaman mo kapag itong inaasahan mo, excited ka na mangyayari ito sa buhay mo, pero wala. Nawala lang, parang hangin. So, mabigat po yon sa puso. Amen po? Paano pag isang araw ito yung inaasahan mo, tapos nawala lahat?
No, 3 years ago, na yung pera po ng pamilya namin ay iyon na lang. Tapos, yung mga inaasahan ay hindi dumating. Ngayon, alam nyo, imbis na magtiwala sa Panginoon, bagay hindi po ako ang nag-manage noong pera na yon. Pero po, yung nag-manage po ng pera, meron pong in-offer sa kanila at ang nag-offer po ay isang pastor na kikita ng ganito kalaki yung pera. And nadagdagan pa po yun. Nag-ipon pa po sila ng nanggagaling po sa mga kamag-anak at kung sino pa. Lumaki po yung pera. So naibigay po yung pera. After 2 months, kumita yung pera. Malaki naman. Pangatlong buwan, nawala lahat ng pera. Wala kahit anino. Masakit po yun. Malaking disappointment po yun. Ang dahilan ay maling desisyon. Amen po. Merong mga disappointments, mga discouragements na nanggagaling din sa mga pagkakamali na nagagawa natin. Kasi kahit sinabi pa ng 2 Corinthians 5:17, kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, we are a new creation. We are a new creature. Lahat ng meron tayo, lahat ng buong pagkatao po natin ay binago ng Panginoon. Totoo po ba yun? Amen. So perspective mo, pananaw mo sa buhay, lahat binago ng Panginoon. Mga kaibigan, klaseng pagpaplano, paglilingkod, religious beliefs, nabago. Lahat. Natutong umiwas sa mga kasalanan. Kinalimutan na ang dating buhay. Pati yung mga kaibigan na nagsasadlak sa'yo sa kasamaan. Iniwan. Pero merong mga pagkakataon sa buhay po natin, kaya laging merong lumalabas na matitinding mga problema. Maaaring dahil sa pagkakamali yun, maaaring dahil testing ng buhay po natin yon at ng ating pananampalataya. Pero lahat po ng mga bagay na ito nangyayari. Amen po? Kahit na alam na po natin na binago na tayo ng Panginoon. Pero hindi po yun hanggang doon lang. Amen po? Hindi pa tapos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why there is victory in His name. We fail, but we are entitled to be victorious because we believe and we trust our Lord Jesus Christ. We trust the one who is resurrected and who is coming again for us. Amen po? So maraming difficulties. Amen. Pero doon po sa verse na tinakil natin kagabi, sa verse 57, sabi po doon, thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Because we have a chance. Amen po. Meron tayong chance. Ang Panginoon, hindi siya titigil. Kagabi na dinig po natin, we are not under the law.
after Jesus Christ have been resurrected, we are not under the law. Amen po? We are under grace. And until now, we are under grace. Kaya kapag ka nagkakamali ka, meron ka pang chance. Amen po? Meron ka pang chance. Hanggat meron kang chance, lumapit na po tayo sa Panginoon. Habang hindi pa bumalik ang Panginoon, bumalik ka na ng todo-todo sa Panginoon. Amen po? Amen po? Because He has given us this chance to experience overwhelming victory in the name of Jesus. Amen po? Thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. We are saved and He will continue to save us. Amen po? He forgives and He will continue to forgive us hanggat tayo po ay nasa grace period pa. Amen po? The Lord's part is great. Grabe ang part ng Panginoon. Grabe siya kung magmahal sa bawat isa sa atin. So ano man po yung mga lumalabas pa na mga pagkakamali, na mga wrong decisions, mga wrong choices, merong chance to correct everything at this time. Habang hindi pa dumadating ang Panginoon. Amen po? Pag dumating na ang Panginoon, wala na po tayong chance nun. So dalawa na lang, it's either kasama tayo or hindi. Amen po? Amen po? Because the resurrected Christ will come again for you and for me. Maunang mabuhay yung mga patay na, and sabi nga kagabi, there is transformation. Amen po? Yung madatnan ng Panginoon na patay na, they will be alive again and they will be transformed. Their bodies will be transformed into a heavenly body. Amen po? And we will be transformed as well. Kung tayo ay buhay pa, mapapalitan ang katawan natin ng panglangit na mga katawan. Amen po? Amen po? So let us, when we think we fail, sa mga panahon na ito, when we think we fail, when we think na wala na po tayong silbi o wala na po tayong magagawa, meron. Amen po. At our time, meron pa po. We can experience overwhelming victory through our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So that is the first, verse 57. Dito po tayo sa verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. So, yung verse 57 is the Lord's part. Ginawa ng Panginoon kung ano ang dapat para sa iyo, kung ano ang dapat na matanggap mo. Hanggat sa dumating yung oras na alam mo sa sarili mo na ikaw ay espesyal, ikaw ay minahal, ikaw ay consecrated, ikaw ay holy, a royal priesthood, a member of the royal priesthood and a holy nation. Amen po? So, dahil alam na po natin yan, meron po tayong part. Amen po? Meron po tayong dapat gawin. This verse 58 is our part. Sabi doon sa una, therefore, dahil alam mo na we have a resurrected Christ who gives us victory
Ano ang gagawin mo? First is to be steadfast. Maging matatag ka. Amen po? Being steadfast is unshakable, unwavering, committed, faithful sa Panginoon. Hindi palipat-lipat. Devoted, loyal. Amen po? Dedicated. Totoo. Be steadfast. Bakit? Kasi maraming mag-iingganya sa'yo. Marami kang makikita. At hindi maganda yung lagi mong makikita. Amen po? Kaya merong nawawala Bakit? Hindi nila alam kung ano ang tamang gawin. Pagka nakita mo yung isang bagay na hindi mabuti sa kasama mo, sa kapitbahay mo, sa kasama mo sa church, sa co-leader mo, sinosolusyonan po yun. Dito, hindi sa kung saan. Amen po? We should remain steadfast. Sabi doon sa susunod, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Immovable, parang barko lang na nakaangkla. Parang puno na malalim ang ugat. Na kahit napakahirap pa yung nararanasan, hindi nabubuwal, hindi nabubunot. Amen po? Nakaangkla sa salita ng Diyos. Sa prinsipyo ng ating Panginoon. Amen po? Yung influence natin sa ating community, sa lahat ng ating napapanood, sa mga taga-Korinto, yun din yung difficulty nila. Kasi alam mo na ang Korinto, sa kanilang kapanahunan, malaking city. Sa kanilang kapanahunan, social na city yun. Maraming mga opportunities. At ang talagang sobrang maraming opportunities na ikaw ay magkakasala na walang nakikialam. Siyempre, pag ikaw Kristiyano, di ba, lahat na gumagawa ng masama, meron pa ring influence. Amen po? Kahit sa atin naman, sa lahat ng mga pinapanood natin, meron pa rin yung influence. Bakit tayo pinapipili kung ano po yung pinapanood natin? Kasi meron po yung influence sa buhay po natin. Amen po? Pag pumasok po yan, pag nakita po yan ng ating mga mata, pumapasok po yan sa ating isip. Pagka pumasok po yan sa isip natin, malamang papasok yan sa puso natin. Malamang maisa sa buhay po natin. That's why we need to be careful so that we will not be moved. Amen po. Kung meron man tayong dapat na malaman, ay dapat mas marami na influences na nanggagaling po sa ating Panginoon. Amen po? Kaya gusto kong mag-vlog. Hindi ko lang alam gawin. Hindi nga ako marunong mag-edit. Lahat na hindi alam. Kasi gusto mong mag-influence. Paano mo ba ma-influence? Paano ka ba, how can you compete no, sa style ng mundo na ating ginagalawan? Kasi pagka mahina-hina po tayo, we will be moved. Amen po? So tapatan, paano tapatan ang atin pong mundo na pasama na ng pasama? Amen po? Ang influence, maraming influence ng community ng Korinto ay puro mga pasama, negative.
Siyempre, pagka nandito ka sa community, aalis ka ba, pupunta ka sa bundok. Merong mga panahon minsan na parang gusto mong mamundok. Ay, ako lang pala yun. Gusto mong mamundok, mag-isip mag-isa, mag-fasting, ng 3 araw na walang kakainin kahit konti. Maano lang, ma-refresh ka lang sa presence ng Panginoon kasi sobrang ingay ang mundo na ginagalawan po natin. Kailangan po natin ng intimate, kakaibang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin para we will be more stronger. Ganyan. Pero hindi naman pwedeng umalis sa community po natin. Amen po? Tumira ka na lang sa bundok. Hindi. Our way is not to make layas yourself. Hindi po. Let us just live out kung ano po yung ating alam sa Panginoon. Amen po? We live out. Isa pamuhay. Ano bang nalalaman mo sa Panginoon? Sabi po ng Colossians 1:23, He will present you blameless if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Kung ano yung nadinig mo, kahit napakahirap pa yung nararanasan mo sa buhay, kahit mahirap pa yung mga circumstances, mga situations mo, huwag kang umalis doon sa pag-asa na alam mo sa Panginoon. Amen po? Huwag mo siyang layasan. Kasi iyon yung maging kalakasan ng bawat isa sa atin. Amen po? We Christians should shine our light into the dark places of this world. Let us live out our commitment to Christ faithfully in the midst of unbelievers. Yun lang. And be victorious because of God, because of the power of the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen po. Yung kasunod po dyan sa verse ay sabi po dyan, always abounding in the work of the Lord. Noong pinag-aralan ko po ito kanina, sabi ko, kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon, gandahan mo pa, damihan mo pa yung ginawa mo sa Panginoon. Sabi po doon, abounding in the work of the Lord. So, yung abounding in the work of the Lord, akala ko sa mission lang yon. Pero meron po siyang malawak na pagkaintindi. Yung work of the Lord, maaring ito, kahit anong ginagawa ng tao, it is whatever one does as a believer as they obey Christ. Kung ano yung ginagawa mo na nakakalugod sa Panginoon, living out God's command. So, anong klaseng pagsunod? So, iniisip ko, kung ikaw ay doktor, galingan mo na. Tulungan mo na yung mahihirap na libre lang. Pwede. Amen po. Pero, doon sa tinuro ni Pablo, specifically, yung work of the Lord refers to what believers do to advance the gospel among unbelievers. And yung pangalawa, to establish believers in the gospel. So, ano yung ginawa mo para makilala ng mga unbelievers kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan mo? Sino ang Diyos na nasa sayo? Kung ikaw ay victorious in the Lord
or the Lord has given you overwhelming victory, na i-share mo ba sa kanila na sila din pwedeng maging matagumpay sa Panginoon? Amen po? So, kung ang work of the Lord ay kung ano yung ginagawa ng mga believers na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, or pagre-reach out sa iba, pagre-reach out sa mga unbeliever, or pagtulong na lumago ang isang mananampalataya, lahat po yan gawain ng Panginoon. Ngayon, kung alin po dyan ang ginagawa po natin sa mga oras na ito, damihan pa po natin. Mas lalo po nating i-enhance. Mas lalo po nating galingan yung mga bagay na ginagawa po natin para sa Panginoon. Amen po? Sa ating mga trabaho, ginagalingan po natin. Bakit? Kasi sa trabaho natin, merong mga awards. Merong mga pagle-level up sa posisyon. Amen po? Sa Panginoon, galingan po natin. Amen po? Para matuwa po ang Panginoon po sa atin. Always abounding in the work of the Lord. Amen po? So, we have to be in a state of abounding in the Lord. So, if you excel more in Christ. Amen po? Ang sinabi po nito ni Pablo ay hindi po niya to sinabi sa mga leaders lang. Amen po? Sinabi po niya ito, itong sulat po ng Korinto ay para po sa congregation ng Korinto. So, maaring ordinary member lang or leader, lahat na ito ay para sa kanila. Lahat po tayo, kailangan meron pong ginagawa para sa Panginoon. Amen po? Bagay na nakakatuwa sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Do more. Do more for Christ. Nilagay ko po dyan yung sinabi ni John Wesley. Gusto ko po yung sinabi niya. Marami pong nagsasabi din nitong sinabi ni John Wesley. Sabi niya, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, and as long as ever you can. Amen po? Kung ano yung makakaya mong gawin, ano yung sa tingin mo na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos na pinaglilingkuran mo, gawin mo. Amen po? Kunti na lang na panahon na atin pong hinihintay. Iniisip ko nga, for sure, aabot ako sa 60. Amen po? Sabi ko, isang beses naisip ko, aabot kaya ako ng pag 70, hindi pa magra-rapture? Kasi pagka tiningnan po natin kung ano po yung kilos ng mundo na ginagalawan natin, parang napakaiksi na lang. Dapat we are prepared. Dapat gawin na natin yung best sa Panginoon. Parang ito na yung last day natin ng paglilingkod sa Panginoon. Do all the good you can. Anong alam mong mabuti, the best na nakakapagbigay ng inspirasyon at nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, gawin mo na. Hindi na ito yung panahon na pagod ako. Marami na akong nagagawa. Baka yung marami mo, meron pa yang mas marami na pwede mong gawin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen po? Mindset. Sabi noong sa Reels,
Mindset lang yan, mindset. Mindset lang yan, we can do more for the Lord. Basta, whatever you do your work heartily as for the Lord. Hindi po sa tao, sa Panginoon. Amen po? Amen. Alam niyo po, yung may isang, kalimutan ko pangalan, ito na. Siya ay si George Whitefield. Tinatawag din siya na George Whitefield. Yan. Siya ay isa sa mga founder ng Methodism. Isang araw daw siya ay nag-preach. Pagkatapos po ng preaching niya, ay isang katutak na mga tao na umiiyak, sumunod sa kanya. Sinundan siya ng mga tao na umiiyak. Siguro napakaganda po ng mensahe, eye-opener ng mga tao. So, the next day po, from 7 o'clock in the morning, nagbibigay po siya ng spiritual advice hanggang alas 12 ng hating gabi. Haba, from 7 in the morning hanggang 12 ng gabi. Bakit ginawa niya yon at bakit masaya pa rin siya na gawin yon kahit nakakapagod na yung nag-preach ka na tapos kinabukasan from 7 o'clock hanggang alas 12 ng gabi, nagbibigay na puno ng utak mo sa turo, no? Sa pagbigay ng mga spiritual advice doon sa mga tao na sumunod sa'yo. Ginawa niya yun. Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam niya na mahalaga yun sa Panginoon. Alam niya na matutuwa ang Panginoon. Kung ano yung mahalaga sa Panginoon, mahalaga din sa Kanya. Kaya ginawa niya. Hindi niya iniinda yung pagod. Amen po? Ganon din ang bawat isa sa atin. Hindi natin iniinda ang pagod. Amen po. Diba? Hindi natin iniinda. Kasi, the things that we do matters to God. Amen po. And what matters to God, it matters to you. Kaya gagawin mo. Hindi na uso ngayon yung complacent. Hayaan mo sila maunang gumawa. Sunod na lang ako. Hindi na po uso yun ngayon. Huli na, para maging ganyan ka, baka maiwan tayo. Amen po? Ang uso ngayon ay gumawa para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen po? Sapagkat when we do, papagtagumpayin tayo ng Panginoon. Kasi habang gumagawa tayo, di ba, nandiriyan pa rin, lumalabas naman, pa rin naman yung ating mga weaknesses. Kasi tayo, bawat isa sa atin, meron tayong weakness, meron tayong strength. Pero the more we do things for the Lord, the more na maximize yung mga strength po natin sa buhay at nalilesen po yung ating mga weaknesses. Amen po? Amen po. Yan. So, yun yung nais ng Panginoon na ating gagawin. Pangatlo po is confidence. Confidence na merong gagawin ang Panginoon. Amen po? Bakit natin gagawin yung mga bagay kanina? Kasi merong inihanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po doon, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Amen po? Lahat ng mga ginagawa po natin para sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Amen. So, ito pong
verse po na ito po yung effect na nung nagtitiwala tayo sa Panginoon na gagawin niya yung mga ipinangako niya sa buhay po natin. Amen po? At kahit hindi pa niya yun gagawin, yung espesyal na inihanda niya sa atin, big time na po yun para sa atin. Amen po? Lahat ng mga bagay na maliit man or malaking bagay na nagagawa mo na nakakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon, hindi po sayang ang lahat po na yan. Sa mission po, maraming, minsan naiiyak ka sa mission kasi kung todo nag-e-effort ka, maaga kang gumigising, tapos nung malayo ka, nandoon, paglapit mo, walang tao, ganun. Iniisip mo, pag paulit-ulit nangyayari yon at binabalikan po namin, lagot ka, bahala ka, isang araw, mahuhuli ka rin namin. Ganon po yung mindset ng nasa mission. Pero po minsan, alam niyo po, lalo na pag marami kang ginagawa, dumadapo din po yung, nakakapagod naman tong mga tao na to. Parang feeling mo nakakapagod po sila. Bahala kayo sa buhay nyo. Kamag-anak ba kita? Hindi naman. Parang ganun. Parang gusto mo lang sabihin ng ganun. Although, hindi mo dapat sabihin. Kasi ang Diyos ang nag-move sa mga heart nila. Amen po. So, literal na ganun. Merong, isipin mo, sayang. Pero wala pong sayang sa Panginoon. Amen po. Lahat ng ginagawa po natin ay mahalaga po sa Panginoon. Pero indeed, totoo, pinatunayan din naman ng Panginoon na hindi sayang. Minsan yung expectation lang talaga natin nauuna. Siguro mga 6 na punta pa. Nangyari din po sa amin yun eh. Sabi ni Ami sa akin, Mami Bay, pupuntahan pa ba natin? Sabi ko, before kami, malayo pa kami sa lugar, sabi ko na, huwag na. Nakadami na. Sabi ko, huwag na, hindi na pupuntahan. Sayang ang oras natin, punta na lang tayo sa Bago, sabi ko gano'n. Nung malapit na po kami sa lugar, tinanong po ulit ako ni Ami. Sabi ni Ami, Mami Bay, pupuntahan ba natin? Sabi ko, tara, baka nandyan. Alam niyo po, nung pumunta kami, nandun. So, very unique na experience. So, dapat talaga alam natin na hindi sayang yung ating mga ginagawa. Amen po? Hindi sayang yung ating pagpapagal because this is for the Lord. Kaya, challenge ko po, ano ba yung bagay na ginagawa mo para sa Panginoon? Siguro, pag iniisip mo, ilang taon na tayo sa ating pananampalataya, ano yung mga bagay na nagagawa mo na sa Panginoon? Siguro po, titingnan po natin yon. Kasi at our age, dapat meron, at my age pala, bata pa pala kayo, no? Sa ilang taon na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dapat meron na tayong nagawa para sa Kanya. Hindi yung lagi na lang natin siyang pinapagawa para sa atin. Amen po? Unfair naman po yun. Laging, Panginoon, sagutin mo. Panginoon, bigyan mo ako. Ganon. So, meron din po talaga tayong nagagawa para sa Panginoon. Amen po? Amen. So, yung una po ay salamat sa Panginoon for the chance. At pangalawa, salamat sa Panginoon for the instruction na tayo po ay kailangan na maging matibay sa ating pananampalataya. Sabi nga nung kanta, magpakatatag, huwag matinag,
laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Amen po? Do more for Christ. Do all the good you can to all the people you can in every way you can as long as you can for the glory of God. Amen po? So overwhelming victory is ours. Through Christ, the resurrected one who loved us and will come again for us. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in your God, your labor is not in vain. Amen po. Tayo pong lahat